Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito, may mga magandang developments na announcement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating Pangulo, yung crude oil supply natin, crude oil supply sa ating bansa is sufficient until June 30, 2026. So walang dapat ipag-alala. Hanggang June 30, 3 months mga kababayan, 90 days na. Dati 'di ba, sabi ng ating Pangulo, 45 days sabi ng Department of Energy. Sige-sige ang dating ng mga petroleum products sa ating bansa kasi tuloy-tuloy yung pakikipag-negotiate ng ating gobyerno sa mga suppliers. May mula sa Russia na 700,000 barrels. Tapos may panibago mga kababayan na 22,578,000 litrong supply ng diesel nasa Pilipinas. Dagdag na diesel nasa Pinas na. Inanunsyo ng DOE. Report ng DCRH mga kababayan. And this time, sabi ng ating Pangulo, yung crude oil supply natin, hanggang sufficient siya hanggang June 30. 3 months, mga kababayan, 90 days na. So pahaba ng pahaba yung panahon ng supply natin ng crudo. Wala tayong dapat na ikabahala. Nagtatrabaho yung ating Pangulo. Tapos yung in-announce niya kahapon na Camago 3. Ayan Camago 3 is now delivering new strength to the Malampaya gas field, extending its life and securing our own supply of power. This is energy we control. Energy that shields the Filipino people from rising fuel cost beyond our shore, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba, mga kababayan, action man yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gawa, hindi ngawa. Sino niya, Mr. Maravillas, yung ngawa? Ayan ang puro ngawa, BP Sara warns of job losses, food crisis in the coming months. Puro problema yung nalalaman. Sabi dito sa amin sa Bicol, puro pagpaadit. Diba? Wala man siyang solusyon. Sige ang warning ng doom. Prophet of doom na po, mga kababayan, si Sara. Marami niya mawala ng trabaho. Puro negativity ang nalalaman, ang nilalabas ng kanyang bibig. Pambira talaga itong si Sara Duterte. Hindi tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang ginagawa po, solusyon. Hindi yung pagiging prophet of doom, mga kababayan. Kita ninyo ang pagkakaiba ng dalawang leader natin? Ayan yung ating Pangulo, mga kababayan, pakinggan natin. Morning sa inyong lahat. Ito po ay paliwanag ko lang kung ano yung inabot ko kay Mr. Ramon Ang. Ito yung toll operation Kasama si Ramon Ang. Para tuluyan ng may operate itong bagong maiksi lang pero malaking bagay dahil dito yung traffic. May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1/2 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. At ito ay isang bagay lamang sa mga ating ginagawa para lalong-lalo na paghanda sa Holy Week. And one of the other things that we have done is already bubuksan natin ang connector road mula Cavitex hanggang sa C5 para tuloy-tuloy na hindi na sila bababa from the highway. At mabubuksan na rin yung from Cabanatuan papuntang Cabanatuan. At yun, isa pa yun para medyo mabigyan natin ng counting relief ang mga travelers na papunta around Central Luzon. Kaya patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga
ating kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. I am sure napag-usapan din namin ni Mr. Ramonang ang mga pagpasok ng fuel sa atin at in terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung pagpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply, patuloy pa rin ang ating pagsuporta sa ating mga commuter. Diba? Para naman mabawasan. Siya yung may-ari ng Petron kasi si Ramon Ang. Itong nagkakagulo sa Middle East. Okay, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Thank you. Solution-oriented po ang ating Pangulo at kinakausap niya yung mga industry players, yung mga suppliers tulad ng Petron. Sabi nga ni Mr. Ramon Ang, yung Petron na niya pwede kong ipagbilian niya sa gobyerno kung feeling ng gobyerno mas efficient sila. Willingan niya kung ipagbili yung Petron. Dati yan na pag-ari ng ating gobyerno, pinaibitize ng panahon ni Curicong, ni Ramos. Privatization policy, mga kababayan. You see? So patuloy ang paghanap ng solusyon ng ating gobyerno. Si Sara, ang bukang bibig po, lahat problema. O di ba? Wala man siyang solusyon. Sige lang ang mention ng mga problema. Mawalan na niya ng mga trabaho, food crisis in the coming months. Anong solusyon mo? Yan lang ang kanyang sinasabi. Simulan na nating planuhin ang ating mga hakbang hanggang sa katapusan ng taon 2026 kasama ng paghanap ng pag-arap sa posibleng pagkawala ng trabaho, patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain. Hindi normal ang ating pinagdadaanan. Ito ay epekto ng mga krisis sa labas ng ating bansa na direktang nakakapekto sa presyo ng pagkain, langis at di pa bang pangunahing pangangailangan. Yun na lang palagi yung sinasabi niya. Wala man siyang mga konkretong hakbang para makatulong sa ating gobyerno. Parte siya ng pamahalaan, Vice Presidente. Yung ating Pangulo, tingnan ninyo. Solusyon sa ating problema. At ngayon, kausap niya si Mr. Ramon Ang, pati yung pagsasayos ng traffic. Kasi buksanaan niya natin ito. Si Ramon Ang kasi yung mga contractors dito. Yan yung sa toll. Pati kasi yung mga construction itong mga kalsada, pinasok na ng kumpanya ni Ramon Ang. Pati sa NAIA po, NAIA Rehabilitation. Lahat dyan si Ramon Ang, ang kontraktor, pati sa oil industry yung Petron. Di ba? Solution-oriented yung ating Pangulong Bongbong. At sabi nga ni Ramon Ang, ito, pakinggan natin si Ramon Ang. Kasi nga, ang binibili naming crude oil mas mura kaysa refined product. Kaya very important po itong public service na ito. And I promise the public, we will not take advantage of this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. Okay. Yeah, si Ramon Ang. We will not take advantage of this fuel crisis niya. San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang assures the public
that Petron will not take advantage of an ongoing Middle East crisis. Speaking to reporters after the opening of the Naya X westbound off-ramp, and says he is even willing to sell the oil firm to the government and it can better manage operation. Siya din ang contractor dito sa ramp na to, na inopen, mga kababayan, with our President at saka si DPWH Secretary Vince Dizon para makatulong na sa pag-ease ng traffic in preparation sa Holy Week. Kasi siyempre dadagsa na yung tao. Yung kumpanya, San Miguel Corporation, pa rin yung gumawa niyan, mga kababayan. Di ba? So makikita natin, puro solusyon lang yung ginagawa ng ating Pangulo. Kumbaga, nami-mention yan yung mga problema, pero nandun siya sa pagtugon sa problema, yung pag-aksyon sa problema, yung solusyon, hindi puro pag-mention lang ng problema. Tulad ng sinasabi ni Sara Duterte, wala man siyang solusyon, sige lang ang mention ng problema. Mini-mention siya para manira. Ang palabasin, walang ginagawa yung ating gobyerno. Malabo po. Hindi po siya totoo, mga kababayan. Ang totoo ito na mga ginagawang aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 3 months na yung ating stocks. At still, naghanap ng mga suppliers na hindi apektado po ng Middle East crisis. Ganun dapat, mga kababayan. Yan yung ating Pangulo. Sige lang ang trabaho, mga kababayan. O di ba? Yan President Ferdinand Marcos Jr. joined by DOTR Secretary Giovanni Lopez, DPWH Secretary Vince Dizon, SMC President, and CEO Ramon Ang, and Toll Regulatory Board Executive Director Jose Arturo Tugade, kita mo, Tugade, led the inauguration of the new westbound off-ramp linking the NAIA Expressway, NAIA X, to NAIA Terminal 3 in Pasay City on Friday, March 27. The 320-meter access road is expected to improve entry to NAIA and help ease congestion along Andros Avenue in Pasay City. Marcos said the project is part of broader government measures aimed at improving traffic flow ahead of the Holy Week travel period. Napakasipag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At lahat ng mga ginagawa niya, may malaking pakinabang yung ating mga mamamayang Filipino. O di ba? Malamangan niya, Mr. Maravillas, galit na naman yung mga DDS kasi napapahiya na naman sila. Malamang po. Ayan man lang yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.